pinapagawa ng Lord para sa atin. Amen. Are you ready? Okay. So, once more, ay gusto ko pong i-request ang lahat na tumayo para po sa ating text ngayong umaga. Yung text po natin ay makikita po natin sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. At gusto kong sabayan niyo ako sa pagbasa nito. Okay, so Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ready, go? So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, dahil sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin. Totoo nga po, Panginoon, na pagkatapos po namin natanggapin ka bilang Diyos na tagapagligtas sa aming buhay, hindi po natatapos ang lahat doon, Lord God. But we need to continue to live with you, Lord God. At alam namin, Panginoon, na yun po ang experience namin na walang katulad. Yung ikaw ay makilala namin. Yung kami, Lord, ay lumalim sa inyo. Yung buhay namin mabuild up sa iyo, Lord God, hindi sa mga bagay sa mundong ito. At salamat, Lord, dahil alam namin, patuloy mo kaming pinapalakas sa aming pananampalataya sa inyo. At Lord, hindi kami matatakot, kundi kami, Lord, ay patuloy na magpapasalamat sa inyo, knowing na ikaw yung Diyos na buhay namin na sinasamba, Lord God. We pray also, Lord God, hindi lang sa mga nandito sa loob ng room na ito, Lord God, but we pray also doon sa mga nanonood sa amin, Lord, online. I pray, Lord, kumilos ka, manguna ka. As you establish us, Lord, in your faith, I pray also that also yung sa mga nasa online, Lord God, I pray na sila rin ay ma-establish, Lord, sa kanilang pananampalataya sa inyo, Lord God. Holy Spirit, we welcome you in the midst of us. Ikaw ang manguna, kumilos sa bawat isa sa amin. Give us wisdom. At ganoon din, Panginoon, yung puso na bukas para sa iyong mga salita ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makapong lahat. Sabi dyan po, no? Many believers today, they start strong in their faith, but not all remain strong. Ulitin ko, many believers start strong in their faith, but not all remain strong. So ito yung nakakalungkot na katotohanan, no? Marami nag-umpisa, maayos, ang ganda, pati mga testimony nila ang gaganda, pero hindi lahat po ay nakakapagpapatuloy. No. So, titingnan natin na bakit kaya, no, na sila hindi nakakapagpatuloy. We see that faith that is not established, no, can be easily shaken by problems. Totoo ba yun? No? Yun lang naman talagang gumigive up pag ang kanilang pananampalataya hindi na-establish. No? Kasi kung na-establish, alam natin, hindi sila basta-basta matitinag kahit marami pang pagsubok. Ano pa? They are also confused by false teaching. Nako po, ngayon, pag hindi po tayo maingat sa internet, ang dami po mga turo. No? Iba't iba, kaya minsan, ba't iba tinuturo sa church ko, ba't iba yung nakikita ko ngayon? No? Kaya pag hindi tayo maingat, yun ang nagiging dahilan kung bakit ang iba ay nag-slow down sa kanilang pananampalataya. No? Also, others are discouraged by delays. Pag may pinanalangin, tapos hindi natanggap, Lord, totoo ka ba? So nagdududa na kaagad, no? So isa yun, no? And others also, disappointments.
That's God, no? Na nangyayari sa atin. Sino dito ang disappointed ngayong umaga? Mayroon ka ba mga dalangin na hindi nangyayari? Mayroon? No, mayroon. Ano? Kaya minsan, yung mga disappointments na yon, ang in-expect mo minsan sa church ito. Kaso hindi yun ang nangyari, kaya disappointed ka. Yun nga lang, walang perfect na church. Amin po ba? Kahit saan ka pumunta, walang perfect na church. Mayroon at mayroong kahinaan yan. No? Then, kung tumitingin ka rin sa kapwa mo, bakit di ba Christian itong mga ito? Ba't ganun sila? Ay wala din perfect Christian. Kaya nga nandito tayo kasi unti-unti tayong hinuhubog ng Lord. No? Amin po ba? Kaya palagi may paalala si God sa atin na huwag tumingin sa tao, but we must focus our faith unto Jesus. Amen po. No? Kaya ang salita ng Panginoon, kung atin nababasa, ay mayroon pong mga paalala sa atin. Kasi minsan yung ini-expect mo, hindi nangyayari. Kaya yung discouragement o disappointment ay nangyayari yon. But sabi diyan, God's desire is not only that we believe, but that we become established in faith. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? No? So faith is not meant to be shallow. No? Hindi yun ang gusto ng Lord. Hindi yung unstable. Hindi yung madaling magiba. God's called every believers to be established in faith. Pag sinabing established in faith, dapat firm. Matibay. Hindi gumigive up. Amin pa ba? No? Dapat deeply rooted. No, pag may mga bagyo sa Pilipinas, nakikita natin, alam natin yung mabababaw ang ugat at malalim. Pag yung mababaw ang ugat, pag may bagyo, tumba. Tama? Pero pag malalim, abay, kahit na talagang dumating pa yung malakas, naunos, no? Nag-stand siya. Naalala ko minsan, nung nagkaroon ng tsunami dito sa Japan, no? Sa North, no? Makita natin na actually ngayon, may isang puno doon. Lahat yung mga buildings halos nasira, pero may isang punong natira. Sino nakakita nun? Ako lang nakakita nun? Actually, nasa news yan, no? Isang puno na grabe, ibig sabihin, malalim to. Tsunami po ang dumaan. No? Not just 10 meters na height na tsunami, but almost 30 meters height na tsunami. Pero na-stay siya. Yung mga building nasira, pero yung puno nandoon pa rin. No? At sabi nila, tanda ito na ibig sabihin na matibay itong puno na ito. No? So yun ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Kailangan ay deeply rooted, unwavering despite of challenges. Kasi hindi naman nangako talaga si Lord na walang problema. May problema at problema ang darating. So being established in faith does not mean we will never face trials. It means that when trials come, our faith remains secure in Christ. Dito maraming pinagdaanan sa 2025. Naku, ang dami na. Marami Okay, salamat at nagpapatuloy. Nagpapatunay lang na yung faith nyo kay Lord, hindi pa rin nauuga. No? Okay, so, alam nyo, sometimes, sa mundong ito, no, marami pong tinatawag na uncertain. Tama po ba? No? Actually, itong mundong ito ay puno ng mga takot. Takot sa kinabukasan. Kaya kayod ng kayod. Tama po? No? So, takot mawala ng pera sa bulsa. Sinong takot mawala ng pera sa bulsa? No? Marami. No? So, itong takot na ito palagi ang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo kay God. Totoo ba yan?
No? Yung mga takot na ito. No? Kaya yung ibang tao, walang time kay Lord, takot sila eh. Nasabi nila, habang bata, kumayod. Kaya pag tumanda na, sabyuing ka na. Hindi. Dapat hindi ka. Kasi inabuso yung katawan habang bata. Kaya pag tumanda, nasa hospital na lang siya. Yung kanyang kinita nung habang bata siya, doble kayod kasi, ginastos niya lang din sa pagtanda niya. So minsan, dahil sa takot nga kasi, kaya pati yung ating mga decision sa buhay na naapektuhan. No? So we need, no? Kaya nga, Paul ay nagpapaalala sa atin, no? That's why yung ating text ngayon, nasabi diyan, no? After you receive Jesus Christ as Lord, ang paalala sa atin yon, continue to live in Him. So hindi natapos sa pagtanggap. Kailangan nagpapatuloy tayo sa buhay Kristiyano. Ang pagtanggap ay isa lamang steps, pero marami ka pang steps na dapat gawin papalapit kay Lord. Amin po ba? So kailangang i-establish natin ang ating sarili para kung dumating ang problema sa buhay natin, matatag tayo. Amen. So, anong gagawin natin? Okay. Sabi dito, number 1, yung ating faith, para ma-establish siya, ang totoo, lahat nag-uumpisa kay Christ. All. No? Faith begins with Christ. Bakit po? Kasi sabi doon kanina sa text na binasa natin, as you receive Christ, Jesus as Lord, no? Ibig sabihin, lahat nag-umpisa sa pagtanggap. Wala ka ngayon dito kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ ang Lord and Savior. Hindi mo siya kilala unless na hindi mo siya tinanggap. So lahat nag-uumpisa sa pagtanggap. Kaya siguro sa iba mga kapatid natin, nagtaka kayo nung first time kayo, nung kayo dumating, una talaga, kailangan patanggapin namin kayo. Either kayo'y Christian na dati o hindi, kailangan patanggapin namin kayo. Bakit po? Bakit po ang ganun po ang ating ginagawa sa church nito? Ako po kasi lumaki ako sa church. Pero hindi ko naranasan paano tanggapin si Jesus Christ ang Lord and Savior. Kaya pag sinabi na, tinanggap mo ba si Jesus Christ ang Lord and Savior? Tatango lang ako pero hindi ko nagawa. Lumaki lang. Sino dito lumaki sa church? Pero hindi talaga. Pag tanongin ka, tinanggap mo ba si Jesus? Hindi mo na masabi. Basta lumaki ka na lang kasi. Ano? Kaya minsan, sabi ko, mahirap mag-assume. Laking church to. Church, tinanggap si Jesus Christ. Kaya pag nag-usapan ang salvation, ang dami pang hindi alam. Nauna sa taas eh. Hindi nag-umpisa sa baba. No? Minsan pinag-usapan na sa church, kagaya nito, pinag-usapan faith, pero pag pinag-usapan salvation, ano yung pastor? Walang basic eh. No? Kaya sabi namin, lahat ng darating sa church, no, dati mang Kristiyano, kailangan patanggapin. Bakit? Doon talaga mag-umpisa eh. As you receive, tinan nyo lang. Ibig sabihin, pag walang pagtanggap, walang uumpisan si Jesus Christ sa buhay mo. Kahit ikaw'y napilitan lamang o natulak ka lang. Kung hindi ako hinila ng kaibigan ko, hindi ako nakapunta sa church niyo. Kahit nahila ka. Pero nagpahila ka naman. Di ba? Ibig sabihin that you made a decision. Ayaw ko naman talaga tanggapin si Jesus kasi, pero nagsabi ka. Akala mo lang parang napilitan ka nung una, pero as you speak, tama po ba? Habang nagsasabi ka, Lord, tinatanggap kita bilang Diyos ng aking buhay, that's that point na si Lord nag-umpisa sa buhay mo. Amin po ba? No? That's why, kaya nga sabi natin, Pastor, hindi ako magaling mag-share ng Word of God. Sabi ko, dalhin mo lang sa church. Ay, paano yun? Alalahanin natin ang paalala sa atin ng Lord. Saan ang gagaling ang pananampalataya?
Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya nga, makita natin na kahit sa umpisa yan, wala paniniwala yan kay Lord. Pero sa palagi nakikinig ng salita ng Panginoon, yung faith niya, nag-uumpisa yun, nag-grow yun. Amen. No? Kaya nga, makita natin, everything, including our faith, begin with Christ. Kung wala si Christ, wala yung faith natin. No? So faith is not built on feelings. Hindi rin dahil sa mga circumstances. No? Hindi rin sa relihiyon. No? True faith does not begin with us. It begins with Christ. No? Amen po ba? No? Nag-umpisa lahat yun. Kaya po, ang Hebrews 12, verse 2 ay nagsasabi, fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan nakapix, nakatutok, nakapokus yung ating mata sa kay Jesus. Hindi sa iyong kaibigan, hindi yung sa kilala mo, hindi sa katabi mo. Amen po ba? Because faith is born when we encounter Christ. Kaya kanina, mayroon nagpatotoo dito. No? Alam mo sa encounter, kahit matagal ka ng Christian, iba pa rin experience. Yung ikaw mismo, may totoong encounter with the Lord. Kaya lalong lumalalim . Yung wala, nagkakaroon ng relationship. Kaya nga hindi religion, relationship. Amen. No? So kailangan nakapokus tayo, no? Hindi doon sa religion o sa grupo natin, but we focus on Jesus Christ alone. So we do not place our faith in circumstances. Either good works. Although iba, sabi nila, gumawa ka ng mabuti, kay maliligtas. Pero mukhang hindi magtutugma yun sa salita ng Panginoon. Because we need to receive. Amen po ba? No? So, yung iba, ginagamit nila yung human strength, but ang totoo, our faith rests in Jesus Christ alone. Kung kay Jesus lang, so dapat nakapokus tayo. Amen po ba? No? Faith is built on a personal relationship in Christ. Eh, sabi diyan, faith grows when Christ remains the center. And a strong foundation produces a stable life. Amen po ba? So kung gusto mong talagang lumago kay Lord, so kailangan nakapokus ka kay Christ at si Kristo ang sentro ng buhay mo. Amen po ba? No. So we need to remain Christ in the center of our lives. That's point number 1. No? So, kailangan yung faith ay nanggagaling kay Jesus lamang. Amen. No? Then, pangalawa, we must establish our faith. Paano ma-establish? Yung established faith is rooted deeply. Kamusta yung faith mo ngayon? Sino dito ang may pinagdadaanan? Mukhang marami. No? So, dapat pala, yung faith mo ngayon rooted. Salamat sa ilang nag-amen. No? So, alam mong kay Jesus lamang ang lahat. No? Kaya kailangang i-establish mo yung pananampalataya mo
Ibig sabihin dapat rooted deeply. No? Pag sinabing rooted, kaya sabi doon kanina sa ating text, hindi lang rooted, but built up in Him. Kanino mo ba binibuild up yung iyong pananampalataya? Sa mga bagay na temporary? Sa trabaho mo? Sa pera mo? Lahat ng yon, lilipas yun. Amen po ba? Ang pera nawawala. No? Nananakaw. No? Either ang property pwedeng masira just in 1 hour. Kaya nga kailan sabi ko, di ba, yung nangyari sa Cebu. No? Yung pinag-ipunan nila ng ilang taon. Ilang oras lang pinagpatong-patong na parang laruan yung mga sasakyan nila. Millions of pesos. Eh baka yung iba nga doon, hindi pa bayad eh. So akala mo, okay na ako. May bahay na ako, may sasakyan na ako. Yung pala, isang baha lang, ubos lahat. So, yung lahat ng bagay na nakikita natin, lahat po yan, temporary. Kaya kung ang iyong pananampalataya ay nakabuilt up sa mga lahat ng bagay na temporary, naku po, delikado. Kaya dapat pala, ang ating pananampalataya ay kailangang i-build up natin kay Jesus lamang. Amen po ba? No? Kaya sabi diyan, no, roots grow underground before fruits appears above the ground. Totoo naman yun eh. Mayroon ba kayong nakita na tinanim yung kahoy ngayon, kinabukasan na munga? Hala na. Kalamitan, pag nagtatanim ka, ang una no, nag-establish yun ng roots sa ilalim. Kaya parang feeling mo, parang walang nangyayari sa taas. Stagnant siya. Sino nagtatanim dito? No? Pag nagtanim ka, lalo kung nakatransplant siya, una yon hindi mo makita kagad na tataas. Ang una nun, parang naka-stagnant siya. Parang walang nangyari. Akala mo lang walang nangyari. Pero sa totoo yun, sa ilalim yon, nag-i-establish na yun ng ugat. Pag naka-establish siya ng ugat, saka mo lang makikita, unti-unti yun aangat. Tama po. No? So sa buhay natin, kailangan din pala mag-establish tayo ng ugat bago makita yung bunga sa atin. So yung ating faith, kailangan munang establish bago ka mamunga. No? Kaya yung bunga, tanda yon na ibig sabihin na establish na yung iyong ugat. At depende sa ugat mo. Sabi nga natin, no, lalo sa Pilipinas, may mga perennial trees tayo na tinatawag. No? At mayroon tayong mga halaman na mababaw lang ang ugat. Pero pag tinabing perennial, ibig sabihin, malalalim ang ugat nito. At alam nyo, habang mataas ang puno, mas lumalalim din ang ugat. Mas nagiging established din to. Na kahit may bagyo o di kaya may tag-init na dumating, hindi siya basta-basta namamatay. Bakit? Malalim eh. Pero yung mga bababaw lamang, no, kagaya ng damo, abay 1 linggo lang o 2 linggo lang yan na tag-araw, ay natutuyot ka agad. Pero yung mapuno na malalalim, mga established, hindi basta-basta. No? Amin po ba? Kaya mahalaga na ma-establish natin yung ating buhay sa ating Panginoong Hesus. That's why, no, bago makita yung bunga sa atin, kailangan mo na ma-establish yung faith natin. So to be rooted in Christ means, kailangan ay ano? Consistent in prayer. Kamusta yung prayer life mo? Nagpipray naman, Pastor, 3 times a day. Sa umaga, sa tanghali, sa hapunan. Muna sa pagkain yun, hindi daily life yun. At ang prayer niya, Lord, thank you for this food. In Jesus' name, Amen. Sino ang ganun ng panalangin?
Yun bang rooted? Nako, no? Sinusurkat na. na? Pero kung gusto mo maging rooted, kailangan maging consistent yung prayer life natin. Kamusta yung prayer life natin, mga kapatid? Ako, pag tinatanong na, ayaw na nilang tumingin sa akin. Hindi sila makatingin. No? An established faith is a faith that is rooted deeply in Christ. Just a tree with a deep roots stands strong against storms, and also a believers grounded in Christ remain firm through trials and challenges. So, ibig sabihin, tayo ay nagpapatuloy kahit na mayroong mga challenges sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok at tumigil ka, alam na this. Kahit hindi ka na magkwento sa akin. Nagpapatunay eh. Tama po ba? Pero kahit may pinagdadaanan ka, pero nagpapatuloy ka pa rin, ibig sabihin, establish yung faith mo kay God. Sabi natin, walang tao na walang pinagdadaanan. Lahat mayroon. Pero diyan mo pinapakita kung ang iyong pananampalataya kay Lord ay ayos o hindi. Kamusta yung iyong pananampalataya kay Lord? Established nga ba? Rooted nga ba? No? Kasi yung deep roots are formed through a life of prayer. Baka kulang yung prayer life mo. Kaya God allows some problems para ikay makaalala kay Lord. Aba, itong anak kong ito, nag-pray, inigay ko naman, ngayon mukhang nakakalimot na. Mukhang bigyan nga natin ng konting problema to. Aba, pag may problema, yung panalangin 3 beses isang araw at 1 minuto lang kada panalangin, aba, tumatagal na. Lord, mayroon akong pinagdadaanan. Pwede ba, Lord, tulungan mo ko? Humahaba na konti. At lalo pag hindi pa binibigay, Lord, please naman, may kasama ng Lord yun. Sabi ng Lord, mukhang kailangan palang padaanan pa to bago lumuhod. So, sometimes God allows problems para tayo ay lalong magtiwala sa ating Panginoon. Amin po ba? Hindi lang dapat consistent in prayer, but also regular study of God's Word. Sino dito ang regular nag-aaral ng God's Word? Mukhang ilan yung nag-i-amen, ano? Yung iba, amen. Parang na, tika muna, parang may kambing na dito. Kasi, amen. Ganun ba yan? Okay, so, delikado. Because, alam nyo, ang isang tool ng kalaban para sa atin ay yung gawin kang walang alam. At pag wala kang alam, pagdating ng problema, ikaw yung una na biktima. Walang alam eh. Amin po ba? No? So, kailangan ang salita ng Panginoon ay andyan na gumagabay sa atin. Kailangan lang regular study para maging rooted o kailangan lumalim yung ating pananampalataya kay Lord. Ay gusto mo nga maging rooted, ayaw mo naman magbasa. Kaya yung iyong pangarap ay naging wish ko lang. Wish ko lang. Lord, gusto ko sanang lumalim sa iyo, kaso ayan, naging wish ko lang, natapos ang taon, wala pa rin. Sino ngayon ang mayroong pangako ngayon 2026 na siya ay magdedebosyon na kada araw? Nako, katatapos lang ng encounter natin, ang dami nag-promise. Hindi ako mag-almusal.
Tama ba? Tama na? Nako, oo, wala. Pero ang sekreto, kung gusto mo talagang lumalim kay Lord, ay kailangan regular. Hindi kung kailan mo gusto. Amin po ba? No? Regular. At ano pa? Obedience in daily lives. Magkadugtong ata yung dalawang yung pastor, ah. No? Kasi pag nag-regular ka nag-aaral, nag-obey ka daily. When faith is rooted deeply, is that not rely on emotions or circumstances. Kaya ka emote ng emote dyan eh. Sino ang nag-emote palagi? Kasi yung faith mo, nagwe-wave yun. Kasi yung rooted, hindi ka nagre-rely doon sa emotions mo. It draws nourishment from God's promises. Ang daming promise si Lord. Everyday, kung everyday ka lang nagbabasa, everyday may promise si God sa iyo. O, hindi ka na umiiyak. Hindi ka natatakot. Bakit? Kasi nakikita mo yung promise ng Lord everyday. Na? So even in dry seasons, it continues to grow because its roots are anchored in the truth of God's Word. Pag tayo po ay continuous, consistent yung prayer natin, regular yung ating pag-aaral, at sumusunod tayo dili, sabi diyan, no? Tayo po ay nag-grow, lumalalim, kasi naka-anchor tayo doon sa salita ng Panginoon. Kaya nga, Psalms verse 1 to 3 says, no? But host delights in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night, that person, ano daw? Like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prosper. Naku po, andun na naman ang pangako ng Panginoon. Whatever they do, they prosper. So pwede pala, no? So yung prosperity pala na nangyari sa buhay natin, nakakonect pa rin doon sa araw-araw na ginagawa mo. Hey, sabihin mo sa katabi mo, 2026 na. Pwede bang gumising ka na? Amin ba? Kung natutulog ka palagi last year, kailangan ngayong taon, gumising ka na. So we must establish our faith rooted deeply with the Lord. Because shallow roots produce weak faith. No? But deep roots produce lasting faith. No? Ikaw naman magdedetermine eh. Anong gusto mo ngayon 2026? Kaya, kung ang pananampalataya mo nagwe-wave, huwag mong sisihin yung katabi mo. Ikaw ang may gawa nun. Amin po ba? Huwag mo rin palaging sisihin si Satan. Hindi si Satan ang may faith, ikaw. Amin po ba? No? So, establish faith in rooted deeply. Pangatlo, pag-establish yung faith, anong mayroon? Stand firm in trials, no? So, itong kagandahan, no? Pag may mga problema dumarating, ibig sabihin na establish tayo. Establish faith does not mean no problems. It means unshaken trust during problems, no? So, to be established in faith means to be deeply rooted in God's truth, not shaken by circumstances. Trials will come, not to destroy our faith,
but to reveal and strengthen it. Ulitin ko, no? Faith, no, are not to destroy us, but to reveal and strengthen our faith. So when faith is established, storm may shake us, but they will not move us. Yun po ang ano doon. No? They will shake us, but not move us. No? That's why James, no? James 1, verse 2 to 3 says, consider it pure. Ba, sino sa inyo dito nagagalak pag may problema? Totoo ha? Okay, pero sabi ng no? Sabi ni James, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials. Sabi ni James no? Sabi niya, consider pa rin. Bakit? Kasi sabi, because you know that the testing of your faith produces, ayun, kaya pala, inaalaw ng Lord yung mga pagsubok kasi mayroong inaayos si God sa buhay natin. Amen. No? So, kaya pala, kailangan. Kaya itong James, no, ay nagpapatunay sa atin, it reminds us that trials produces perseverance, and perseverance make us mature and complete. Ulitin ko, no? Yung trials nagpo-produce ng perseverance, at yung perseverance make us mature. Sino gusto maging mature? Oy, dapat nga, sabi ni James, dapat masaya ka dapat kung may problema. No? Kasi ginagawa kang mature and complete. No? So every trials become a training ground when God strengthens our trust in Him. Ang ganda nun no? So ibig sabihin pala, no, yung mga pagsubok ay yun pala ang training ground. Amin po ba? So kung gusto mo palang lumago talaga, ibig sabihin, kailangan talaga natanggapin natin yung mga pagsubok sa buhay. Amin po ba? Trials strengthen faith when we trust God, because God's storms reveal how deep our faith truly is. Doon pala nakikita, nasusubok, gaano ka kalalim kay Lord. Amen. Gaano kalalim ang malalim? Gaano kababaw ang mababaw? Parang tanong. So, kamusta yung faith mo? Amen po ba? We need to establish. Amen po? Ilang taon ka na kay Lord? Kung nagwe-wave pa rin ang faith mo ngayon, di ka muna. Nagmamature ka nga ba talaga? Kasi yung nagwe-wave, bata isip yun Kamusta yung faith mo? Nagwe-wave. Parang alon? Ang problema, okay lang pataas. Ang problema, pag pailalim. Lord, makaahon pa ba kaya ako? No? Kaya pag ang ganda naman ng tara ka, pastor, tara, sige, ulusom. Ang galing naman. Pero pag nandoon na, pastor, tika muna, bahala ka dyan, Iniwan sa ere. No? Kasi, pastor, mayroon lang ako pinagdadaanan, tika muna. No? So, nagpapatunay yun na ang ating faith ay hindi established. Amen po ba? Sino dito natatakot ngayong umaga? Bari lang, matapang kayo. Paano kaya bukas? Paano kaya ang bayarin ko? We need to establish our faith. Pag-establish ang faith mo, bahala ka, problema ka. Bayaran ko bukas, bahala ka, bayaran ka.
Sabi ng Lord, hayaan mo magproblema yung bukas. Bukas na kita harapin. Ngayon, nandito muna ako sa church. Amin po ba? No? Okay. So, kailangan establish natin. Because trial strengthens faith when we trust God's storm and reveals how deep our faith truly is. Doon po nakikita kung gaano kakalalim kay Lord pag may problema. Amin po ba? No? So, hindi nakikita ang iyong pananampalataya kung maganda ang iyong kalagayan. Nakikita yung pananampalataya mo kay God kung sa kabila ng problema, nagpapatuloy ka. Amen. No? Then, hindi lang na-establish, yung faith pag-establish ay na-stand in trials, but also, yung established faith holds to truth. No? Anong ibig sabihin nito, Pastor? Okay. No? Sabi doon kanina, no? Sa ating text, strengthened in faith as you were taught. Siguro, ang faith, hindi lang po minsan ninyo ito narinig. Many times na. Kahit sabihin natin, have faith in God, pero nagdududa ka pa rin. No? Pero kailangan sabi nila, manampalataya lang ka, Lord. Oo nga, madali sabihin, manampalataya, pero may problema ako eh. Madali magsabi, mag-encourage sa iba, pero pag ikaw na nandun sa problema, ibang usapan yung pastor eh. Ganun lang kadali sabihin, pero hindi pastor ganun kadaling gawin. Totoo ba yan? Na? Alam nyo, in this world, sabi nga, marami talagang boses na naririnig. Kaya mo yan. Hindi mo yan kaya. Pinili ka ng Diyos. Nagdududa pa. Ang dami. No? Dalawa palagi yan. No? Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Sabi ka ng Lord, kaya mo eh. Minsan kailangan mo pang untugin eh. Para magising. Sino dito gusto mauntog? No? There's a lot of voices. Pag ikaw ay bagong nakatanggap kay Lord, sabi nyo, hindi ako karapat-dapat sa iyo, Lord. Ang dami kong sabi nga ng Lord, pinatawad ka na nga eh. Eh, ang dami nga eh. Gabundok eh. Sabi ng Lord, kahit gaano pa kalakihan, pinatawad ka. Ganun ba yun? Nag-alala pa rin eh. There's a lot of voices. No? So we need to determine, kanino bang voices ang dating i-establish? No? To establish in truth means to be grounded in God's Word and unmoved by lies. Pag sinabi ng Lord na ikay pinatawad, pinatawad. Hold it. Amin po ba? No? Kaya sabi ng iba, kaya ba talaga? Sabi nga natin, alam mo, yung mga matay tao, kasama ni Jesus Christ na napako sa cross. Di ba? Mamamatay tao siya. Actually, deserved. Kaya nga pinako sila kasama ni Jesus Christ. Penalty yun sa kanilang kasalanan. Kung sa atin ngayon, bitay. Sa kanila noon, pako sa cross. No? So, ibig sabihin, ay yung nangyari na yun, ay talagang karapat-dapat sa kanila. Ibig sabihin, masama sila. Pero alam mo, ang kaligtasan, sabi niya, Lord, pag nandun na kayo sa paraiso, alalahanin mo ako. Anong sagot ng Lord sa kanya? Ngayon din. Hindi na tinanong ng Lord, ano ba mga kasalanan mo, anak? Hindi na tinanong. Nakita lang natin yung seriousness na doon. Lord, alalahanin mo. Ibig sabihin, itong taong ito, ay totoong nagsisi. Kasi yung kabila, ibang sinabi. Kung talagang Diyos ka, sige, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin ako. O iba. Inalipos na pa niyang God. Nagduda pa. Pero ito sa iba. Nakita nyo, ang tunay na pagsisisi, no? Nandoon. No? Amin po ba? Kaya makita natin, kailangan mag-stand firm tayo in truth.
manghawakan tayo. Unmoved by lies. Ang dami pong mga kasinungalingan, ang dyablo sa buhay natin. Anak, wala ka na talaga pag-asa. Sabi ng Lord, hindi. If any man is in Christ, ano sabi? He is a new creation. The old has gone, and the new has come. Uy, ba't sinasabi mong wala kang kwenta? Ba't sinabi mo na hindi ka mahal ng Lord? Sabi nga, if any man is in Christ. So, ibig sabihin, kung tinanggap mo si Jesus Christ and Lord and Savior, ibig sabihin, yung luma mong pagkatao, wala na. So, kung sabihin sa'yo ng diablo, hindi, kanya pinatawad ka na, kasala ka na naman, ay, natural ka. Kaya nga umihingi ng tawad kay Lord eh. Amin po ba? Oh. So, the lies of the devil. Actually, palagi niyang ilalagay sa mind mo. Nako, sisimba-simba ka. Ikaw lang naman ay titingnan nila doon simula ulo hanggang pa. O di kaya, nako, masusunog ka doon. That's the lies of the devil. Kasi si Lord, nakikinig siya sa lahat ng tao. Amin po ba? Lahat ng lumapit sa Kanya, pinakikinggan niya. No? So we need, no? God's Word, no? Kailangan maging grounded tayo in God's Word, unmoved by lies or opinions. Opinion lang nila yun. Pero iba po sinasabi ng Lord para sa iyo. Mahal ka ng God. Kaya nga, ang John 3:16, sabi diyan that for God so loved the world. No? That He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. No? Also, John 14:6, ano sabi din? I am the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except through me. Ang dami, pasok kayo dito sa aming religion, maliligtas kayo. E paano sabi ng John 14:6? Nasabi dyan ay ano? I am the way. Siya lang eh. Sana naman, hindi na tayo madala ng mga ganitong pandaraya sa atin. Kung ikaw ay totoong naka-establish sa kanyang pananampalataya, dapat hawakan mo yung mga katotohanan na yun na sinasabi ng Lord para sa iyo. No? Kaya nga, Ephesians, no? Chapter 4, verse 14. Ito po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Ano sabi? Then, we will be no longer be in pants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful schemes. Mga kapatid, marunong ka magbasa ng Biblia. Alam mong katotohanan. Kaya ka naluloko kasi hindi ka nagbabasa. Amen po ba? Amen. Andiyan ang salita ng, kaya nga sabi natin, regular mong basahin eh, para ma-establish. Amen po ba? No? So, anong dapat gawin natin? Know the Word. Kaya nga, kailangan, regular talaga nagbabasa. No? Then, guard against false teaching. And ano? Stay connected to the godly leaders. Kung nakita mo ang leaders mo, maayos naman. Naku, ay huwag ka nang lumayo. Kasi baka mamaya, sa kakahanap mo, nang gusto mo lang magsabi sa iyo, nang gusto mo pakinggan, ay maligaw ka. Even the Bible give us a warning that on the last days, marami ang lalayo sa pananampalataya nila. Bakit? Anong gusto nila? Kung ano lang ang gusto nila pakinggan, yun lang ang nais nila. Kaya pag kinorek, lilipat sa ibang church. Pag kinorek, lipat ulit sa ibang church kasi ayaw nilang mapakinggan. Ang gusto lang nila, yung gusto nila mapakinggan.
Hindi po lalago yun. At kahit saan ka pumuntang church, mayroon kang makikitang negative. Bakit? Kasi yung mata mo hindi nakapokus kay God. Nakapokus doon sa negative. Amen po ba? No? Kahit na isang magandang tao, pag tinignan mo perfect, pag nilapitan mo, may mapupuna ka pa rin. So, walang perfect. Kung si Lord may binigay na sa iyo, godly leader. Kung ang iyo lang naman, no, pinag-uusapan ay yung tinatawag na best and better, ibig sabihin, huwag ka nang umalis. Kung nakita mo yan na marunong sumunod, naniniwala kay God, at pinahawakan ang salita ng Panginoon, sunod ka sa Kanya. Amen po ba? Unless lang ang pinag-uusapan ay between right and wrong. Ibang usapan yun. Pero kaya nga, kailangan alam mo yung Biblia para alam mo kung ano ang right at wrong. Amen? No? So this 2026, dapat establish natin yun para walang maligaw. Amen po ba? No? So we need to know the Word, guards against false teaching, and stay connected to godly leaders. So yung lumalayo po, mas delikado. Sabihin mo dyan sa katabi mo, stay connected. Okay, panglima, establish faith overflows with gratitude. No. Bakit po? Sabi diyan, overflowing with thankfulness. No. So may thankfulness. Gratitude is a sign of a mature faith. No. But complaining weakens faith. Naku po, sino ditong reklamador? Di, pero pag kayo po nagbasa ng Bible, especially in Book of Exodus, no? Pag sinabi kasing Exodus, yan yung pong time na nag-travel ang Israel from Egypt to Promised Land. Na sa kabila ng marami silang nakitang mga miracles ni God, reklamador pa rin. Kaya yung faith nila, nawi-weakens eh. Tama po ba? Kaya nga, no, kung isa-isahin mo, although, abutin tayo hanggang mamayang gabi pag inisa-isa natin to. Brief lang. Okay. From Egypt, 10 salot. Nakita kagad. Inisper sila ng Lord? Yes. To the last minute, no? Lahat ng panganay mamamatay. Pero lahat ng mga Israelites na panganay, nisinave ng Lord. At ano? Yung matigas na puso ni Pero, pinalaya silang lahat. No? At ano pang command? Sige, kahit anong magustuhan nila, ibigay nyo. Kaya hindi sila umalis ng Egypt nang wala. Kasi kung ano magustuhan nila doon sa mga Egypt, binibigay ng mga Egyptian sa kanila. Kahit gold, ano mga arera na gusto nilang dalhin. Sige, inyo na. Kaya umalis sila, ibig sabihin marami silang dala. No? Then, ando na sila. Masaya-masaya sila. Pero problema, pagdating doon sa dagat, ito muna, sumunod uli yung kalaban. Dagat sa harap, bundok sa gilid, bundok sa gilid. Ang daling mag-react. Moses! Dinala mo ba kami rito para patayin? Wala na bang enough na libingan doon sa Egypt? Kaya yung faith nila, nag-weakens na kagad. Nagreklamo kagad eh. Hindi pa nga nila nakita yung miracle sa katatapos lang nung 10 salot eh. Nakita na nila paano sila iningatan ng Lord eh. Ang bilis. Ano nangyari? O di pinatawid ulit sila ng God. Another miracles. Pagtawid dun sa kabila, nagutom. Reklamo na naman. Moses, maigi pa doon sa Egypt. May bawang, may sibuyas. Pati ba naman yun? Grabe ano? Tignan nyo lang. Pag kayo nagbasa ng Book of Exodus, sabi ko,
Hindi natuto itong mga Israelites na to. Kung kayo nagbabasa, ha? Makaka-comment kayo ng ganun. Ako, nag-comment ako ng ganun. Sabi ko, grabe naman ito. Ang bilis, mga na. So, kaya nga makita natin, no? Hindi lang ang mga Israelites. Maging tayo, parang Israelites din minsan. Yun nga lang tanong, Pastor, gaano kaya kadalas yung minsan? Baka pa hindi na madalas. Minsan madalas. Ganun ba yan? No? So yung pagiging mapasalamatin natin, ibig sabihin, tanda pala yun nagmamature ka. Sino dito yung nagpasalamat kay Lord kaninang umaga? Lord, salamat, ginising mo ako. Alam niyo, thankful ako kay Lord tuwing umaga na ako'y nagigising. Hindi ko alam kung magigising ako, hindi. Kanina, habang ako'y gumagawa ng mga, nagpiprint ng mga pang-reports, at habang ako ay nagpi-Facebook, habang nag-antay ng print, may shock na news na nabasa ako. Sabi niya, Papa, thank you for the time that I spent to you. Yung tatay ni Marian, yung nag-book sa amin ng hotel ng pag-uwi namin ng November, yung tatay niya namatay. Sabi ko, grabe naman. Siyempre, parang connected siya sa amin eh. So parang ako rin nakaramdam din ako. Sabi ko, grabe naman. Ang aga-agaw na, sabi niya. Pero kahapon namatay, sabi niya. Pero ibig sabihin yung ganun, no? Kaya yung magising ka sa umaga, ako thankful ako. Kaya kung hindi ka marunong magpasalamat kay Lord ngayong umaga, hindi ka muna kabatid. Amin mo ba? Dapat every morning nagpapasalamat ka kay Lord, malakas ka. Kahit sabihin mo may utang ka pa, at least may buhay ka. Agree kayo sa akin? Na? So gratitude is a sign of a mature faith. Pero yung nagko-complain, weakens your faith. So dapat pala, Pastor, yung sahod ko naman ngayong buwan, kulang. Imbis na magreklamo kay God, pasalamat ka, may sahod ka pa rin. Hindi nakarelate yung iba. Kasi yung iba walang sahod eh. Nag-get niya? No? Kahit kulang yan, at least may sahod ka. Ang mahirap, yung wala kang sahod. So Lord, kahit kulang, thank you. Kasi alam ko, Lord, pagkakasahin mo to. Amen? So that's the sign of a mature. Palakpakan natin si Lord. Yung pinamalakas. Because thanksgiving strengthens our faith. No? So we need. So a grateful heart acknowledges God's grace. No? Remember His faithfulness and celebrate His goodness in every season. So hindi lang dapat pala masaya ka at nagpapasalamat sa Lord kung lahat ng bagay ay ayon sa nais mo. Kahit hindi yun ang gusto mo, kung yun ang nangyari, pasalamatan mo pa rin si Lord. In every seasons of your life. Even kung may problema ka o wala, maayos o hindi, dapat marunong tayo magpasalamat kay Lord. Amen. No? So we need. That's why 1 Thessalonians says, no, 5:18, give thanks in all circumstances. Marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. I hope ngayong umaga, sa lahat ng dito, isa po ang nasa puso natin. Kung bakit nandito tayo every Sunday, ay gusto natin pasalamatan si Lord. Yan palagi po ang sinasabi ko. No? Every Sunday, kaya babalik ka rito, hindi lang dahil kay pastor o kay leader. Gusto mo magsamba kasi gusto mong pasalamatan si Lord. Amen po ba? 6 days binigay ng Lord sa iyo. 1 day para sa Kanya and make it holy to the Lord. Huwag kang mag-schedule ng Sunday. Yun ay para kay Lord. Amen po ba? No?
Kaya nga, we need to establish our faith. No? Because it's rooted in Christ, strengthened by trials, grounded in truth, overflowing with gratitude, and God is calling us not to be spiritual babies, but strong, mature believers. No? Kaya ang aking challenge sa inyo ngayong umaga, do not settle for a shallow faith. Ulitin ko, do not settle for a shallow faith, but allow God to establish you in Him. Stay rooted, stand firm, grow strong. Let all stand. Hallelujah. Tagalog. Kalimutan ko na. Hallelujah. Gusto natin pasalamatan si Lord ngayong taon na ito. Gusto kong itaas mong kamay mo ngayong umaga. Sabihin mo kay God, maraming salamat. Salamat, Lord, sa isang taon na ingatan mo ako. Salamat, Lord, dahil hindi mo ako pinabayaan. Salamat, Lord, dahil alam ko faithful ka sa akin palagi. Hallelujah. At gusto ko ngayong umaga na ito, increase your faith. Allow God to establish you. Let's sing the song, The Goodness of God. Gusto kong pasalamatan. Gusto kong punuin natin ng pasasalamat ang umagang ito. Kung sa palagay mo may mga pinagdadaanan ka, pasalamatan mo pa rin si God. Hallelujah. The more na may problema ka, dapat the more magpasalamat ka kay God. Pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Say it to the Lord. Okay. Walang hanggan ang iyong biyaya. Habang ginataas mong kamay mo sa kay God ngayon, sige, awitin mo itong awitin na ito. Hawak mo sa iyong hallelujah. kamay, mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabuhay.
siyang gabay sa kasakitan. At nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. O ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Sige, sige. Sige, Panginoon. Sabihin mo kay Lord. Sige, sabihin mo. Yes. Once more. Sige, sabihin mo. Ika'y Tapat sa habang buhay. Say it to God. Sige. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Oh God, hallelujah. buhay. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for strengthening us. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin, Lord God. Lord, help us to establish our faith in you, Lord God. Lord, our faith begins with you. And we need to be rooted deeply, Lord God, in your words. Help us, Lord God, not to be shaken, Lord, by challenges or any delays, Lord God, that happen in our lives, Lord. O kahit may mga oppositions man, Lord, na nangyayari sa amin, Lord God. Lord, help us to establish our faith in you, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, to stay grounded in your truth. Continue in obedience. And let gratitude, Lord God, overflow from your heart, Lord God. We are established, Lord, in our faith. We are not only able to stand, Lord, but we are able to advance in the work of you, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong taon na ito, Lord God, hindi na kami pupokus sa aming sarili. But Lord, we will focus, Lord God, to advance in the work
of your kingdom. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to remain steadfast and abound, Lord God, in your works. Dahil alam naman namin, Lord, that all our labor, Lord, in you will never end, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng passion to share your words this year, Lord God. To save more souls, Lord. Not just to save, but to continue also unrooted in your words, Lord God. Lord, kung mayroon man ngayong umaga in these congregations or nasa online, Lord God, na mayroon mga pagsubok, Lord, na pinagdadaanan, Lord, I pray, Lord God, help them, Lord God, to establish their faith, Lord God, in you. Na hindi sila, Lord, mag-focus doon sa problema, but, Lord, mag-focus sila, Lord, in you. Nakakaya sa ng iyong salita that we must fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi kami, Lord, ma-distract ng anumang mga bagay sa mundo. Hindi kami, Lord, ma-distract ng anumang lies ng dyablo. But we will stand in your words, in your truth. Na pangako mo, Lord, sa amin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan, Lord God. That's why, Lord, this 2026, Lord God, ay hindi lang namin establish yung aming faith, but mag-move forward kami, Lord God. Tulungan mo ang church na ito, Lord, na palaging mag-advance forward. So that, Lord, yung aming mga goal this year ay aming maabot to, Panginoon. Bless also, Lord God, every outreaches, Lord. Gamagore outreach and Amamatsu outreach, Lord God. That also, Lord God, to meet their goals, Lord, in the name of Jesus. Sila man ay mag-move forward, Lord God. Ma-establish, Lord, yung kanilang faith sa inyo, Lord God. Not by emotions, but by your words, Lord God. Ganon din sa mga cell groups, Lord. Ikaw, Lord, ang patuloy na manguna. Establish mo ang bawat grupo, Lord God, so that this year, hindi sila mag-focus, Lord, sa kanilang sarili, paano sila lumago, but, Lord God, reaching others, Lord God, for your glory. At sa bawat isa sa amin, Lord, nandirito ngayong umaga, Lord God, strengthen our faith, Lord God. And Lord, we allow you to establish our faith in you, Lord God. Hindi kami, Lord, magrereklamo. Kundi, Lord, kami ay susunod sa nais mo. Let your will be done, Lord, sa buhay namin. Kasi kung kami susunod sa iyo, Lord God, ang pangako mo, Lord God, ano man ang aming gagawin, pagpapalain mo to, Lord God. That's why, Lord, I pray to everyone, Lord God, this morning, whatever they do, bless this, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Lord, sa umagang ito. Dahil alam namin, ikaw ang Diyos na nangako sa amin, buhay, magpakailanman. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, Lord. Praise God. Amen po. Tayo po makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Reverend Elizar Gallo, sa isa na namang panibagong pagpapalalim ng aming pong pananampalataya. Ngayon naman po, dadako po tayo sa atin pong pagbibigay. Tinatawagan ko po si Pastor Vince para po sa atin pong stewardship.
Yun po. May tanong po ako sa inyo. Sino pong may faith dito? Taas po ang kamay. Yun lang po. Sa dami ng tao dito, ilang kamay lang yung nakita ko Taas ang kamay. Yan. Lahat po ng kamay na yan, nakita po ng Lord kung sino po yan. Yung mga nagtaas na yan. So, itetest ko po kayo dito sa giving. Alam nyo po ang giving ay nagre-require din po ng faith. Hindi lang po tayo basta nagbibigay. Meron po ang gustong basahin dito sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dito po sa ano na to, bakit po sinabing bintana? Bakit hindi pintuan? Kasi sa bahay po, di ba? Sa isang tahanan, ang pintuan po ng tahanan na yun, dalawa lang po. Sa likod tsaka sa labas. Pero ang bintana po, madami po. Kaya, yun po yung sinabi ng Lord dito. Tsaka, yung pagbibigay po, wag po tayo magbigay dahil lang may ina-expect tayo sa Lord. Sabi nga din po dito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So dapat po sa pagbibigay natin ay meron tayong joy. Sa pagbibigay po natin is gino-glorify pa rin po natin ang Lord. So, yung mga nagtaas po kanina, nakita po ng Lord yan. Kaya dapat makita ko din po kayong nakapila dito sa pagbibigay. So, yun lang po. Sige, taas po natin yung mga sobre po natin. Let's pray. Pag-pray po natin yung mga kaloob natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa mga blessings na natanggap namin. Isa din po dito yung pagising namin sa umaga, Panginoon. Maraming salamat po dahil ito yung isang malaking blessing, Panginoon, yung mabigyan kami ng panibagong araw para makapagbigay ng kapurihan sa pangalan mo, Panginoon. I pray, Lord God, sa bawat isa na may kakayahang magbigay, Panginoon. Yung mga nagtaas po, Panginoon, ng kanilang kaloob. I pray, Lord God, na patuloy nyo nga po silang bigyan ng kalakasan para makapag-provide sa kanilang family, Panginoon. Gayon din sa pagbibigay sa inyo para sa sambahayan nyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gayon din po sa mga taong wala pa pong kakayanan. Kayo nga po ang mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan nila at give them, Panginoon, ng opportunity para makapagbigay din po. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nyo nga po kaming bigyan ng kalakasan. Patuloy nyo nga pong i-provide yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Kayo po ang mataas at mabigyan namin ng kaluwalhatian sa buhay namin. Kayo po ang manguna, Panginoon. Itinataas po namin kayo sa buhay namin. We surrender to you everything, Panginoon. Sa inyo po ang mataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Di mangangamba sa kawalan, pagkakala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at bukod. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa mata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabang sa pata. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa pata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at
sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Oh, oh. Ooh, ooh, oh, oh, oh. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay nais po namin na i-appreciate yung ating top 20 givers of the church. Yung honor kasi dapat ibigay natin whom honor is due. Kasi sa atin mga Pilipino actually, hindi tayo very appreciative sa mga bagay na mga magaganda na nakikita natin sa paligid. Kung napapansin natin, no, hindi tayo nag-a-appreciate sa mga bagay na nakikita natin sa paligid na magaganda. Pero grabe tayo mag-criticize. Yung nakikita natin ay yung mas pinapalaki natin yung hindi magandang nakikita natin kaysa i-appreciate natin yung mabubuting bagay na nangyayari sa paligid. So ngayon ay nais po nating pasalamatan o kaya what I mean is i-recognize, no? Yung mga tao na naka-receive ng maraming blessings from the Lord at ang kanilang mga puso ay grateful enough na gusto rin nilang i-bless yung gawain ng ating Panginoon. So, one thing lang kasi yung marami kang blessing na na-receive sa Lord. Another thing, yung may gratitude ka o kaya may heart ka to bless also the work of the Lord dahil sa blessing na natanggap natin sa Kanya. So maybe sa araw na ito ay hindi ka kasali dito sa in-appreciate namin kasi nagpili lang po kami ng 20. O marami tayo dito, so maybe hindi kayo matawag. Or maybe yung giving ninyo, napaka-faithful din ninyo sa giving, but dahil nga kaunti lang din talaga ang na-receive, so enough lang din yung na binigay ninyo, wag po kayong malungkot. Ang ipagpipray lang po natin, kapag hindi tayo kasama ngayon, ang ipagpipray natin, Lord, i-bless mo pa ako para makaka-bless din ako ng malaki sa gawain mo. Na? So, as I call your name, please come forward to receive your certificate of appreciation. And may I call on Pastor Eli to present the certificate. Mag-uunap ko pong tawagin from top 20, no, hanggang sa pinaka-first po. So please come forward as I call your name. Babasahin ko po yung laman ng certificate na ito, ng appreciation. Fuji Assembly of God Church, Toyokawa Outreach. A token of appreciation is hereby presented to so and so in grateful appreciation and recognition of his or her earnest generosity and wholehearted financial support to Fuji Assembly of God Church, Toyokawa Outreach, with loyalty and exemplary ministry of giving, with sincere thanks to her faithfulness and sacrifices in supporting our church vision and missions, which leads to church stability, growth, and expansion this fiscal year 2025. Given this 11th day of January in the year of our Lord 2026. At 51-2, Asodacho Matsubara Toyokawa Aichi, Ken, Japan, during worship service. Signed, Elizar Galios, Outreach Pastor. Signed, Catherine Braza, Church Financial Department Head. Signed, Jonalyn Fugino, Church Administrator. This certificate is presented to
Ella Jane Galios as the top 20th. Hindi nila ito alam. This is surprise for them talaga. Okay, next is Rosalinda Camillo. Myla Padua. Angelica Padua. Charlotte Pulangcos. Jocelyn Imaizumi. Juliet Aradana. Josie Kochima. Madel Camilla. Sauri Sakakibara. Jessica Negrano. Melanie Yamane. Mary Ann Kojima. Hindi ko na sinasabi kung ilang place kayo. Bilangin nyo na lang galing sa una. Eliza Manuel. Jenicel Sakakibara. Bernadette Padua. Clark San Miguel. Sino kaya ang pang-tatlo? Sino kaya ang pang-tatlo? Vince Alexander Pulangcos. Nako, dapat may drummer na isa, yung pasigabong tugtugan. Sino kaya ang pangalawa? Si Joyce. Antonio Aswigi Jr. At sino kaya ang pinaka-top, pinakauna? Yes?
Lizar Galios. Again, maraming salamat po for being ako. Sobra pong, sandali lang po para marinig nila. Okay, stop muna ang music para marinig nila. Sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo at ina-appreciate po namin ang inyong generosity po sa church na ito. Salamat for giving to the Lord and for giving to the work of the Lord. Ang dalangin namin, sana sa susunod kasali din kami. Okay. At sa doon, sa mga hindi po kasali, but you are faithful in giving to the Lord, God knows your heart. No? God knows your heart. So, congratulations and thank you very much. We will pray for you. Ipagpipray po natin sila na lalo pang i-bless ni Lord yung kanilang buhay dahil nagbi-bless din sila sa gawain ng ating Panginoon. Permit us to pray to bless you, no? Okay. Ano po natin yung ating kamay sa kanal, stretch po natin na mag-speak po tayo ng blessing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for these brethren, O Lord, na ginagamit mo, Panginoon, to bless the church, to bless the work of you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, for their generous heart, Lord. Alam namin, Lord, na those givings, Lord God, are sacrificial, Lord God, dahil pwede pa nilang gamitin ito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang buhay. But, Lord, they sacrificially gave it to you, Father. So, we pray, Father God, that you will bless them, Lord God, abundantly, Lord. Ibalik mo po sa kanila, Panginoon, doble-doble. Siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon, yung mga pinagkaloob nila sa inyo. Father, we pray that you will protect, Lord God, yung mga trabaho nila, yung business nila, anuman, Panginoon, ang mga pinagkukunan nila, Lord, ng ikabubuhay. We pray, Father God, that you will bless this, Lord, in the name of Jesus. We also pray for your protection for their families, Lord. Good health, Lord God, sa kanila. And Lord, we pray, Lord God, na magkakaroon pa sila, Lord, ng strong and deeper faith sa inyo, Panginoon, na Lord, yung dedication nila to serve, Lord God, and to provide for the needs of the church, Lord God, ay lalo pang mag-uumapaw sa kanilang puso, Panginoon. Father God, we rebuke, Lord God, all the devourers, Lord, na naisirain ang anumang mga pinagkukunan nila ng ikabubuhay in the name of Jesus. Father God, we pray, Lord God, na yung poverty, Lord, ay winawasak namin in Jesus' name. Yung kakulangan ay winawasak namin in the name of Jesus. And we speak, Lord God, blessings upon blessings, Lord, to overflow, Father God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. Kahit na po, Panginoon, yung hindi nakasama dito, Lord, but they are faithfully giving to you, Lord God, sa ministry, Panginoon, sa church, Lord God, sa iyo, God. Father, we also pray that you will bless them, Lord God. You will bless them, Lord, abundantly, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. This is all our prayers, oh God. In Jesus' name, amen. Okay, so magkakaroon po muna kayo ng picture taking. Nakuha na po ba? Hindi pa? Okay, so 1 minute lang, 1 minute prayer. Pwede bang i-bless din ninyo ang mga congregation na kung paano kayo pinagpala ng Lord, ay pagpalain din ni Lord. Dadaloy po yung anointing ninyo sa ating congregation. So 1 minute prayer po galing sa inyo.
Hallelujah. Amen. Amen. Maraming salamat po at makakaupo na po kayong lahat. Sige po, maraming salamat at congratulations po sa atin pong top 20 givers po. No? Ngayon naman po, dadako po tayo sa atin pong weekly activities po at tinatawagan ko po ang atin pong butihing pastora, Pastora Jonalyn Fugino po. Sige po, tayo po ay magpo-proceed sa ating mga announcement para po sa ating mga regular activities weekly. Meron po tayong cell group araw-araw, may kanya-kanyang oras po yan, may kanya-kanyang department. Sa mga nais po na mag-join at mag-open po ng cell group sa inyong lugar, pwede nyo pong tanungin ang ating mga pastor, si Pastora Jocelyn Galios, Pastor Eli, at ganoon na rin po sa ating mga naka-assign na cell group leaders. At meron din po tayong mentoring every Friday night. Dito po yan sa church ginagawa. Ito po ay para sa patuloy na paglago ng ating spiritual life. No po? So, nagte-training po tayo every Friday night. Nag-i-start po tayo 7:30 p.m. hanggang 10 p.m. At ang atin naman pong Sunday worship celebration, nag-i-start po tayo every Sunday 9:30 a.m. sharp to 12 noon. Yan po yung ating mga regular activities. At kapag first Friday of the month po, ang nagme-mentor po sa atin ang ating senior pastor, Reverend Johnny Sato Galios. And for this month of January, so today po is our annual meeting. At mamayang hapon po, mag-i-start po ang annual meeting natin and reporting ng 1:30 p.m. So, susunod na Sunday po ay continuation na po ng ating live class, ang klase na may buhay! So yan, sa lahat po ng nag-encounter, ay continuous na po natin yung live class natin next week, no po? Kaya po, please bring your baon para dito na po kayo magla-lunch, hindi na po kayo uuwi dahil para makastart po agad tayo ng live class. Then, yung ating pong GU class dito sa Toyokawa ay sa January 24. Kasunod po niyan, Sunday, live class again ng week 7, January 25. At yun pong ating joint prayer meeting and mentoring ay sa January 30. So yan po yung ating monthly event po for this month ng January. Okay po, maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Okay. Sa mga